Chairman, tama ba ako? First case to of over dynasty, itong kila Tulfo, no? It's the first case. Sige. Pwede ko ba sabihin na the COMELEC will welcome complaints against dynasties? Pwede ba yun? Sa mga kandidato na mga dynasty, you are welcoming complaints na ihahain sa inyo. Isa pang area na akala ng mga tao, baka naman may konti kayong jurisdiction, yung sa pag-regulate ng dynasty. Of course, we know na wala tayong batas dyan, kaya lang sinasabi nga nila, bakit meron naman nag-file? Pwede bang ano pwedeng i-invoke kung ganung may magpa-file ng complaint? Halimbawa, papangalanan ko na yung kaso kaila sa pamilyang Tulfo, Pinaylan, that's because of a dynasty issue. Ano po ang extent ng power ng authority ng COMELEC sa ganyang bagay kung yan ang issue na ini-invoke for disqualification? Meron pa kayong jurisdiction pag ganyan? Ayan, para po mapaunawa natin sa ating mga kababayan. Sa Korte Suprema, hindi po pwedeng pumunta ang isang mamamayan o ang isang organisasyon, grupo para humingi ng legal opinion. Para matanungin talaga bang hindi pwede maimpatupad ang ating konstitusyon sa ating ang provision ng konstitusyon against political dynasty. Bawal po kasi ang legal opinion na mahingi sa Korte Suprema. Ang sabi po, kinakailangan meron pong actual controversy. Ibig sabihin, merong isang kaso talaga, isang ripe na kaso para pagsimula ng pwede maging desisyon ng Korte Suprema. Yun po ang kadahilanan, Ma'am Ami, kung bakit may mga pumupunta sa COMELEC, hindi sila dumediretso sa Korte Suprema. Bakit? Para may madadala na isang issue o formal na kaso or actual controversy sa Korte Suprema. Para po ba, Ma'am Ami, dinadaanan kami para lang may dahilan na magkaroon ng actual controversy. Ngayon po, ang issue sa amin ngayon ay meron ba o dapat bang may anti-political dynasty tayo o wala? So yung pong issue sa amin ngayon, kung ano magiging desisyon namin, whether meron o wala, siguradong dadalhin sa Korte Suprema. Pero siyempre, Ma'am Ami, sa kasalukuyan, ang COMELEC kasi hindi pwedeng basta na lamang magde-depart sa kung ano yung batas, kung ano yung mga nasa konstitusyon o saligang o yung mga patakaran, sapagkat pwede po kami ma-impeach sa bagay na yan. Dapat, kung ano yung batas, yun po yung aming magiging ruling, at pagkatapos, kung mali yung aming ruling, yun ang itataas sa Korte Suprema. So, naniniwala po ako, magandang simula po yung kami ay pinuntahan. Nagfile ng kaso sa amin. At kung ano yung desisyon namin, whether for or against, ay dadalhin sa Korte Suprema at sasabihin may grave abuse of discretion ang COMELEC. Yun naman talaga ang purpose ng certiorari, grave abuse of discretion. Lagi yon sa lahat ng ahensya ng pamahalaan upang ang Supreme Court ngayon ay magkaroon ng interpretasyon. Teka, tama ba si COMELEC o mali? Yun ay gagamitin lang kami para lang magkaroon ng deklarasyon talaga bang pwedeng ipatupad ang anti-political dynasty provision ng saligang batas kung halimbawa wala talagang umiiral na batas. Chairman, tama ba ako? First case to of over dynasty, itong kila Tulfo, no? It's the first case. Actually, Ma'am Ami, ayaw ko po sagutin. May kasagutan po ako dyan. Ang dami na po nagtatanong sa akin. Kasi po, pag sinagot ko, Ma'am Ami, baka sabihin i-prejudge ko yung kaso na nasa amin sa kasalukuyan. Pero dinismiss nyo, di ba? On a technicality, so it can be refiled kung kompleto yung mga dokumento. Dokumento lang naman ang kulang, saka yung form, I think. So kapag final yun sa inyo, pwede kayong mag-ruling based on your interpretation of existing whatever, kung ano-ano man yon. Tapos, magkakaroon ng actionable issue kapag inakyat for grave abuse of... Papailan kayo ng grave abuse of discretion. Papailan kayo sa Supreme Court. Saka makaka-action ng Supreme Court on the dynasty issue. No? Tama yan. Yes po, Ma'am Ami. Yan po yung talagang tama. At again, hindi po takot ang COMELEC na lagi kaming nag-grave abuse. Hindi po. Kasi kinakailangan talaga may mga isettle na gray areas Kinakailangan bago tayo dumako sa 2028 presidential and vice presidential, masettle na ng masettle upang hindi na baling at the expense of COMELEC na laging masasabihan tayo na COMELEC nag-agree. Kasama po yun. Part po yan. Kapag talaga ang batas na pinapairal mo 1985 pa at pagkatapos yung mga iba mong batas yung mga 25 years ago, talaga po may mga ganun. But kung wala pong legislation, the COMELEC will do something which will be the basis therefore of the Supreme Court to interpret
kung mali ang COMELEC para po magiging guidance na natin ngayon sa mga susunod pang kaso similarly situated doon sa kasong dadalhin sa Korte Suprema. Chairman, election lawyer kayo. May naka-file ngayon sa Supreme Court asking the court to compel Congress to carry out its constitutional mandate to enact a law against dynasties. Pwede nyo ba invoke yun kung sakasakali? Kapag may nag-file sa inyo, in your deliberation, kapag may nag-file sa inyo, eto mga to, dynasty to, pakidisqualify nga tong 100 member ng pamilya na to, pakidisqualify nga. Pwede nyo pang banggitin yon yung kaso sa Supreme Court? Sabi po ng Supreme Court, pag COMELEC, can the Supreme Court mandamus the COMELEC? Generally speaking, no. The COMELEC is an independent constitutional body. However, kapag ka maliwanag yung batas at halimbawa yung period to decide, dapat desisyon na namin. Pagkatapos hindi dinidesisyon ng COMELEC, 2 taon na, magtatatlong taon na, hindi pa dinidesisyonan, mandamus will lie against the COMELEC. Yung pong sabi ng Korte Suprema. Pero kung halimbawa naman po hindi maliwanag, discretionary sa part po namin, yung pagdidesisyon o kung ganito ba ang desisyon, green or red, white or blue or black, yan po ay hindi pwedeng mamandamos ng Supreme Court at hindi po imamandamos ang COMELEC. Ang isang issue po is pwede bang imandamos naman ng Korte Suprema ang ating Kongreso? Ay siyempre po co-equal body, co-equal branch of government, and therefore to a certain extent, meron tinatawag, Ma'am Ami, na political question doctrine. Yung political question doctrine, hindi po yung subject of judicial review because that is best reserved to the discretion of the agency na nag-exercise po niyan. So maaari ma-invoke po yung mga ganyang bagay. Halimbawa po, yung pag-appropriate ng pondo para magpagawa ng isang kalsada o kalye, ay hindi po pwedeng imandamos yun sapagkat discretionary po yan sa power of the purse, which is the power of Congress. Sige, pwede ko ba sabihin na the COMELEC will welcome complaints against dynasties? Pwede ba yun? Para lang... Apo, sa mga kandidato na mga dynasty, you are welcoming complaints na ihahain sa inyo. Yes po, Ma'am Ami. Maganda po mga pagkakataon yan dahil yan po yung mga gray areas na atin na matagal na laging paulit-ulit. Sabi ko nga po sa inyo, Ma'am Ami, nakakatuwa ang Bangsamoro, meron silang provision sa kanilang election code ng anti-political dynasty provision. Diba? Opo, sa SK Reform Act, meron po silang up to second degree of consanguinity or affinity na prohibition sa pagtakbo. Ayan po yung anti-political dynasty. So medyo nakakainggit sapagkat ito yung mga kahit mababang posisyon lang SK at saka doon sa Bangsamoro siyempre, pero sa atin po sa national, yung Omnibus Election Code natin 1985. Wala pa po doong anti-political dynasty provision kasi noong 1973 Constitution. Pwede po bang mag-file ng complaint against dynasty yung rival candidate? Halimbawa, pwede po siya. Pwede po. Ang isang disqualification case o isang cancellation of candidacy can be filed by any registered voter, whether yung kalabang kandidato o kahit isang registered voter lang can file the necessary petition. Yan. Na-action na nyo na mabilis, Chairman. Apo, kaya kita niyo po, ina-action na namin kahit on technicality lang muna. Sana nga makapunta na kami sa issue ng merits para naman may madadala na later on sa Korte Suprema.